Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 521 sila, lahat natulog sa iyo. Ikalawang update. Naramdaman ni Jingzi na ginawan siya ng malaking biro ng Diyos. Noong una ay naisip niya na ang sitwasyon ng pakikipagkita sa kanyang panganay na kapatid na si Luli ay sapat na dramatiko. Siya ay inagaw ng haring tulisan at dinala sa bundok. Bagamat may mga kakaibang bagay na nangyari sa daan, hindi ito nakaapekto sa kanilang pagkilala. Nang maglaon, naging mas maayos ang mga bagay para kina Liu Jinghong at Zhou Xining. Ngunit ang pagkilala kay Qingqiu, ang pangatlong kapatid na babae, ay sobrang nakakapagod. Patuloy din niya itong tinutukso bilang isang tiyahin na engkanto, at mayroon pa rin siyang immature thought sa kanyang puso dahil dito, bigla itong naging ikatlong kapatid. Pero, biglang nagising si Jingzi, dapat ba akong magpanik? Ang pangatlong kapatid na babae ay mas mahusay. Karaniwang malamig ang mukha ni Qingqiu. Dati, nai-imagine niya na ang mukha nito ay ngingiti sa kanya at aasahan. Tila malapit nang matupad ang hiling na ito. Nang muli kong puntahan si Qingqiu, mas naging matamis ang ngiti ko. Third sister. Sa pag-iyak na ito, mahigit 10 taon nang naghintay si Qingqiu para makita si Jingzi, at biglang bumuhos ang mga luha na parang sirang butil. Ikaw ba? Talagang zir ko. Ang mga mata ni Qingqiu ay napuno ng luha, at iniunat niya ang kanyang kamay pasulong, gustong hawakan ang pisngi ni Jingzi, ngunit tila naisip niya ang lahat ng bagay na nakasama niya noon, at hindi pa rin niya maisama ang dalawang pagkakakilanlan. Kaya ang kamay ay natigil sa hangin, hindi makagalaw. Nang makita ito ni Jingzi, bigla siyang nalungkot. Hakbang pasulong, hawakan ang kamay ni Qingqiu, dahan-daang hinaplos ang kanyang pisngi, haplos ito ng mabuti, na may magiliw na tingin sa kanyang mukha, third sister, ako ito, si Zir. Medyo naninigas ang mga galaw ni Qingqiu, at kasama niya ang pakiramdam ng distansya ay palaging umiiral, idinagdag ni Jingzi, nadaanan ko noon si Mang Shan at nakilala ang panganay na kapatid na babae, at pagkatapos ay nakilala ang ikalimang kapatid na babae, at nakilala ang pangalawang kapatid na babae sa Jingzhou, ngunit bakit walang nagsabi sa akin na si Shanggo ang pangatlong kapatid na babae? Matapos marinig ang eldest sister, second sister, fifth sister, tuluyan ng binitawan ni Qingqiu ang kanyang bantay at ayaw niyang isipin ang dating pagkakakilanlan ni Jingzi. Ang tanging naiisip niya ay ang makulit na batang babae na umaaligid sa kanila at hindi na siya makontrol. Hindi na siya nakapagpigil, ibinagsak niya ang sarili sa mga bisig ni Jingzi at napaluha. Nang maglaon, tinulungan ni Jingzi si Qingqiu na maupo sa kama at maikling sinabi kay Qingqiu ang nangyari sa mga nakaraang taon. Nang marinig niya ang balita na si Jing Wenmao at ang kanyang asawa ay matagal nang namatay, napaluha si Qingqiu. Tila lahat ng luha sa mahigit 10 taon ay nalaglag. Ikatlong kapatid, huwag kang malungkot. Umaasa ang ating mga magulang sa langit na magiging maayos tayong lahat sa hinaharap. Hinawakan ni Jingzi ang payat na baywang ni Qingqiu gamit ang isang kamay at tinulungan si Qingqiu na panasan ang kanyang mga luha gamit ang natural na paggalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil sa pag-iyak si Qingqiu. Bahagyang kumukunot pa ang ilong ni Qiyong. Sinulyapan niya si Jingzi at bahagyang kumunat ang noo. Pagkatapos ay inalis niya ang kamay ni Jingzi sa kanyang baywang. Sino ang nagtanong sa iyo na ilagay ito? Sabi ni Qingqiu na may kaunting kawalang kasiyahan. Hindi ba ngayon lang nahulog ang pangatlong kapatid na babae sa aking mga bisig? Kaya kasi ngayon lang kita nakilala hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Tsaka ako ang pangatlo mong kapatid. Kaya kong gawin ang lahat, pero hindi mo kaya. Ilang taon ka na? Naramdaman ni Qingqiu na matagal na siyang hindi nagsasalita ng magkasunod, at kapag nakausap niya si Jingzi noon, siya ang palaging bigo. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakaramdam siya ng pagmamalaki at pinagalitan siya tulad ng ginawa niya noong bata pa siya. Biglang naging masaya ang puso ko. Third sister, kahit gaano ako katanda, kapatid mo pa rin ako. Ba, walang hiya. Dumura si Qingqiu, hindi katakatakang pinagalitan ka ni Qiu Chenchen at ng munting prinsesa. Tama sila. Kasama mo ako noong bata ka pa. Sa tingin mo ba matutulog na tayong magkasama ngayon? Ngumiti si Jingzi, bakit hindi? Saglit na natigilan si Qingqiu, pagkatapos ay tumayo mula sa kama at itinaas ang tenga ni Jingzi, ikaw ay ikaw. Nagsasalita na naman ng kalokohan. Masakit, pangatlong kapatid na babae. Noong siya ay bata pa, si Qingqiu ay may dalawang pakulo upang harapin si Jingzi, ang isa ay tanggalin ang kanyang pantalon at hampasin siya, at ang isa ay ang pagpilipit sa kanyang mga tainga. After so many years, hindi pa rin siya nagbabago. Naglakas loob ka pa bang magsalita ng walang kaparirikan? Well, saglit na natigilan si Jingzi at sinabing, third sister, totoo talaga ang sinabi ko. Noong bata pa ako, sinabi ko kay third sister na dapat kong sundan lagi si third sister paglaki ko. Natutulog si ate. Muling idiniin ni Qingqiu ang kanyang mga kamay, tumingin kay Jingzi at sumimangot, at malamig na sinabi, alam mo rin na ito ay isang bata, at masasabi mo ito sa iyong panganay na kapatid na babae, pangalawang kapatid na babae, at iyong ikalimang kapatid na babae. Tingnan natin kung matatalo kanila.
Sa pagsasalita tungkol dito, nakaramdam ng tiwala si Jingzi. Muli siyang ngumiti, third sister, nagkakamali ka, dahil umalis kami ng panganay na kapatid pagkatapos ng isang araw. Hindi kami masyadong nagtagal, pero mas matagal akong nakasama ng pangalawang kapatid na babae at ang ikalimang kapatid na babae. Ang pangalawa at panglimang kapatid na babae ay mas mahusay kaysa sa pangatlong kapatid na babae. Tinaas ni Chinkyu ang kanyang kilay, bahagyang umasim ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, bakit mas magaling ka sa akin? Tinatrato ako ng pangalawang kapatid na babae at ikalimang kapatid na babae tulad ng ginawa nila noong mga bata pa sila, at niyakap pa nila ako para matulog. Nang sabihin niya ito, pinagmamasdan ni Jingzi si Chinkyu, gustong makita. Saglit na natigilan si Chinkyu, pagkatapos ay tumaas ang kanyang kilay. Sila, lahat natulog sa iyo. Ang, walang hiya. Napakunot ang noo ni Chinkyu at nagngangalit na mga ngipin. Third sister, second sister, and fifth sister didn't say anything. Bakit mo pa ako pinapagalitan sa pagiging walang hiya? Kaya pinagalitan ko silang dalawa. Sa katunayan, nararamdaman ngayon ni Chinkyu na napakawalan siya ni Zhou Xining at Liu Jinghong. Okay lang na kilalanin mo siya ng maaga nang hindi sinasabi sa akin. Talagang natulog ka sa kanya ng palihim. Damn it. Bigla na naman siyang may naisip, at nanlamig ang mga mata niya. Halika, huwag muna nating pag-usapan iyon sa ngayon. Sabihin sa amin kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ni Master Wang. Wang Yingqiu. Sinabi niya sa akin ang lahat. Huwag mo nang isipin ang pagsisinungaling. Mabuting tao, hindi na siya tinawag ni Senior Sister Wang at direktang tinawag siya. Name, gaano kagalit? Sinabi na ba sa iyo ng may-ari ng hardin? Bumalik sa may-ari ng hardin. Sobrang lapit. Pinag-cruise ni Chinkyu ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at malamig na sinabi, "Oh. Ngayong nasabi ko na sa iyo, bakit mo ako tinatanong?" Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay. Kung gusto mong magsinungaling sa akin, masyado ka pang bata. Tingnan ko lang kung nagsisinungaling ka. Hinding-hindi magsisinungaling si Chinkyu. Kapag nagsisinungaling siya, namumula ang pisngi niya. Nang tumakbo siya palabas ng bahay, sinundan din siya ni Wang Yingqiu palabas. Sa oras na iyon, tinanong niya si Wang Yingqiu kung bakit nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Jingzi sa Jingzhou nang hindi ito pinapaalalahanan. Nag-alinlangan si Wang Yingqiu at hindi sinabi sa kanya kung bakit. Bukod dito, ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit nag-atubiling magsalita, na naghinala kay Chinkyu at tinanong siya kung ano ang gusto niyang sabihin. Tila nag-aalangan ng mahabang panahon, umiling si Wang Yingqiu at sinabing tatanungin niya si Jingzi mamaya. Medyo hindi komportable ang pakiramdam niya at tumakbo palayo. Tumakas ako. Hindi ba dapat ako ang dapat na hindi komportable? Ano ang iyong tinatakbuhan? Naisip din niya si Wang Yingqiu na biglang tumayo nang si Jingzi ay binubuli ni Qiu Chenchen sa hapagkainan. Naramdaman ni Chinkyu na may hindi tama sa oras na iyon. Sinabi sa kanya ng likas na pang-anim na pandama at intuition ng isang babae, ang mga bagay ay tiyak na hindi ganoon ka-simple. Kaya hinimok niya, bilisan mo. Kabanata 522 pagkatapos. Sa tingin mo ba? Ikatlong update. Naramdaman ni Jingzi na nililinlang siya ni Chinkyu, at malalaman niya sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang mapupulang pisngi. Bukod dito, hindi pa nakikilala ng dalawa ang isa't isa, kaya hindi masabi ni Wang Yingqiu ang lahat. Hindi siya si Yu Xiangrong, at hindi siya ganoon kamuwang. Hindi mo masasabi sa iyong matalik na kaibigan, ako ang iyong nakababatang kapatid na lalaki at kapatid na babae ngayon, tama. Kung ganoon nga, hindi na magiging kalmado si Chinkyu. Imposibleng isipin pa. Kaya't ngumiti siya at sinabing, third sister, dahil sinabi sa iyo ng may-ari ng hardin, ano pa ang masasabi ko? Kakakilala lang namin sa Mid-Autumn Poetry Festival, at nagkataon lang na dumaan kami nang dumating kami sa Jinxi sa pagkakataong ito. Kung hindi naniniwala si third sister, maaari mong tanungin si Hanhan sa hinaharap. Well, iniisip ko pa rin, ngayong gabi hindi, dapat sobrang exciting ang gabing ito, humingi tayo ng confession kay Hanhan bukas. Talaga, hindi ako naniniwala. Nag-cross arm si Chinkyu at walang pag-aalinlangan na sinabi. Natigilan si Jingzi. Kung sino pa man, siguradong sasabihin niya, kung hindi ka naniniwala sa akin, magtanong ka sa isang manok. Ngunit ito ang kanyang pangatlong kapatid na babae, ang mabangis na kapatid na babae na maaaring pilipitin ang kanyang mga tainga at sasampalin ang kanyang puwitan sa tuwing hindi siya sumasang-ayon. Hindi siya naglakas loob na magpaliwanag. Maipapakita ko lamang ang aking kawalan ng kakayahan sa pamamagitan ng paglalahad ng aking mga kamay. Maghintay hanggang bukas ng umaga, pumunta ka sa Qingdian Gate. Nag-isip sandali si Chinkyu at nakakunot ang noo niyang sinabi. Okay, sabay na tayo. Magkasama. Nagtaas ng kilay si Chinkyu at nagdududang nagtanong. Tinapik ni Jingzi ang kama at sinabing, hindi ka ba matutulog ngayong gabi, third sister? Mag-usap tayo sa kama buong magdamag. Hindi ba't maganda na magkasama tayong pumunta sa Qingdian Gate pagkatapos magising bukas? Tiningnan ni Chinkyu si Jingzi mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagkatapos ay tumanggo siya at kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, sure enough, it's my zir. It's so good.
He's exactly the same as when he was a kid. He's so bold and yet so shameless. No, it's not exactly the same. Mas walang hiya pa siya kaysa noong bata pa siya. Naramdaman ni Jingzi na ang mga salitang ito ay parang hindi niya pinupuri siya. Tumawa siya ng 2 beses at sinabing, hindi masasabi ni third sister yan. Tutal, si third sister ang nagsabing gusto niyang matulog dito sa harap ni Master Mingji kanina lang. Yeah, hindi ko hiningi. Tapos, gusto mo ba? Biglang tumangala si Chinkyo sa kanya, mas mahina ang boses niya. Siyempre ginawa ko. Nagsalita si Jingzi nang hindi man lang nag-iisip, ipinapakita ang kanyang tunay na ugali bilang isang lalaki. Humph, walang hiya ka lang. Malamig na bamantong hininga si Chinkyo, at muling humakbang pasulong upang hilahin ang mga tenga ni Jingzi, ngunit iniwasan siya ni Jingzi, napatulala, third sister, hindi na ako bata, pwede bang itigil muna ang paghila nito? Kung titingnan ang kanyang kasalukuyang anyo, may pahiwatig pa ba ng pagiging aloof ng isang diwata? Gaya ng pangatlong kapatid na babae na mahilig magkontrol sa kanya noong bata pa siya. Alam mo rin na hindi ka na bata. Saka bakit ang walang hiya mo? Natulog ka na sa kanilang dalawa. Tapos ngayon gusto mo akong matulog. Sa katunayan, sa teorya, lahat ay natutulog sa isa't isa. Walang tanong kung sino ang natulog sa kanino, ngunit si Jingzi ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano ngayon at nanatiling nakayuko. Nang makitang hindi siya nagsasalita, nagpatuloy si Chinkyo, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo ngayon. Lalo na ang bagay sa pagitan mo at ni Wang Yingqiu, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sasabihin mo ba sa akin? Ako, sinabi na. Jingzi, he acted very helpless, ngunit hindi ka naniniwala, ano pa ang gusto mong sabihin ko? Ha, bukas ng umaga pumunta ka sa Xindian Gate para hanapin ako, at hahanapin ko rin si Wang Yingqiu. Gusto kong makita kayong dalawa sa harapan ko. How dare you lie to my face? Ito ay naghahanda para sa isang harapang interogasyon at isang kaso sa korte. Gayunpaman, naiintindihan din ni Jingzi ang mood ni Chinkyo. Kung ang kanyang pinakamamahal na kapatid at ang kanyang matalik na kaibigan ay lihim na nagkakasundo sa isa't isa nang hindi sinasabi sa kanya, hindi niya sasabihin sa kanya ang resulta. Aba, magagalit ako ng husto. Saglit na nag-isip si Jingzi at agad na nagsabi, oh, pangatlong kapatid, muntik ko nang makalimutan. Ngayong gabi, ang 4 na pangunahing sekta ay napag-usapan at pinahintulutan akong makapanayam sa 4 na sekta sa nakalipas na 2 araw, ngunit kailangan ko munang pumunta sa Tungtian Palace. Kung pupunta ako sa Xindian Gate bukas ng umaga at ang balita ay umabot sa pinuno ng Qingyang at Prinsipe Jin. Iisipin ko na ako ay mananalo para sa aking personal na kapakanan. Palagi kang bumabalik sa iyong salita. Sinakal siya ni Chinkyo, ngunit kailangan pa rin niyang isipin ang kanyang kapatid. Kaya sinabi niya, okay, pwede ka na pumunta sa Tungtian K bukas ng umaga. Matatapos mo ang interview sa kalahating araw. Tama ba? Tumango si Jingzi. Naiipit ang oras, at maaaring matapos ang interview sa loob ng wala pang kalahating araw, maaari siyang pumunta muna sa Waxian Pavilion at maghanap ng pagkakataon na tahimik na suriin ang kanyang pag-amin kay Wang Yingqiu sa katunayan, pakiramdam niya ay walang dapat sabihin kay Chinkyu tungkol kay Wang Yingqiu at sa kanilang dalawa mahigpit na hiniling na magdagdag ng higit pang mga tao. Pero pakiramdam niya ay masyado pang maaga para sabihin ngayon. Pagkatapos ng lahat, sila ni Chinkyu ay nagkita pa lang, at ang kanyang kalooban ay hindi pa stable. Kung narinig niya na ang kanyang matalik na kaibigan ay naging hipag sa oras na ito, natatakot ako na hindi ko ito mapipigilan. Sa palagay ko ang dahilan kung bakit pinili ni Wang Yingqiu na itago ang impormasyon ni Chinkyu ay dahil din sa kadahilanang ito. Kaya kinailangan itong talakayin ni Jingzi kay Wang Yingqiu ng maaga. Okay, maghintay ka lang hanggang matapos ang interview at pagkatapos ay pumunta sa Xindian Gate para hanapin ako sa hapon. Pagkatapos magsalita ni Chinkyu, bago naging masaya si Jingzi, idinagdag niya, nga pala, hindi mo kailangang maging matalino. Tatawagan ko si Wang Yingqiu sa Xindian Gate bukas ng umaga. Pupunta ka na lang doon kapag tapos ka na. Jing Zemeng. Medyo madulas ang operasyon ni Ate Shango. Ngunit hindi pa siya makapagpakita ng sorpresa at nakangiting sinabi, okay, naisip kong tawagan ang may-ari ng hardin habang nasa daan. Yamang tinawag siya ng ikatlong kapatid na babae ng maaga, na iligtas ako nito ng maraming problema. Humph. Kinagat ni Chinkyu ang kanyang mga labi. Parang nahulaan niya ang iniisip niya. Nga pala, noong naging presidente ka ng club at nagkusa na pumunta sa Jinxi sa pagkakataong ito ba ay para sa kapakanan ni King Jin? Noong hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Jingzi noon, naiisip niya pa rin na dumating ito para sa kanya, ngunit ngayon, tila naiintindihan niya ng kaunti ang layunin nito. Walang itinago sa kanya si Jingzi, tumanggo siya at nagsabi, pumunta ako dito sa utos ng kanyang kamahalan, ngunit talagang may dahilan ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinkyu pagkatapos marinig ito, alam ng pangalawang kapatid na babae. Nang makita siyang tumango, nagpatuloy si Chinkyu, sumasang-ayon ba siya? Sa pagkakataong ito, umiling si Jingzi, gusto ng pangalawang kapatid na babae na sabihin ko sa kanyang kamahalan na may darating na iba, ngunit tumanggi ako. May mga bagay na mawawala kung hindi mo sila haharapin.
Sa panahon ng sa mahigit 10 taon mula noong pumunta ako sa Pangzhou mula sa Jingzhou, tatayo ang aking mga magulang sa ilalim ng puno ng osmanthus na itinanim namin sa bakuran sa bahay sa Pangzhou at bumantong hininga. Alam kong miss na nila ako. Iniisip ko ang lahat ng kapatid na babae, iniisip ko rin ang Jingzhou. Pagkatapos, lahat. Sila ay nanirahan doon sa halos buong buhay nila, ngunit kailangan nilang umalis sa kanilang bayan kapag sila ay matanda na. Bukod dito, bago sila mamatay, hindi sila maaaring bumalik sa Jingzhou upang makita muli ang mga kapatid na babae. Regalo ito ni King Jin. Pangatlong kapatid, sa tingin mo ba kung hindi ako maglalakas loob na harapin siya, magiging karapat-dapat ako sa mga kaluluwa ng aking mga magulang sa langit at sa dugo ng pamilyang Jing na dumadaloy sa kanila. Kabanata 523, mag-ingat sa pagsasamantala sa ika-4 na update. Napabuntong hininga si Qingqiu at saka umiling. Ang sinabi ni Jing Zi, bakit hindi niya naisip? Zir. Nang mabasa niya ang pangalan ni Jing Zi, ang boses ni Qingqiu ay naging malumanay at nakakaakit, na parabang bumalik siya sa dati niyang dating maraming taon na ang nakakaraan. Ang pangalawang kapatid na babae ay naging miyembro ng Zhongshosh, at ang ikalimang kapatid na babae ay naging General Jinghong, ngunit bilang isang resulta, hindi pa rin siya nakakatapak sa Pangzhou pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, at hindi niya alam na wala na ang kanyang mga magulang. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi. Hinihintay na sumagot si Jing Zi, nagpatuloy si Qingqiu, ang lakas ni Haring Jin ay higit pa sa iyong imahinasyon. Ang tatlong pangunahing sekta maliban sa Tungchang ay napakalaban sa korte. Kahit si Duke Wei ay hindi siya nakita, ngunit siya ay pumunta sa Jingxi at kinailangan niyang tanggapin si Jin. Ang imbitasyon ni Wang ay maaaring ipaliwanag ang problema. Tama para sa pangalawang kapatid na babae na pigilan ka pa rin, na nagpapakita na mayroon pa rin siyang konsensya. Normal ang mga naunang salita, ngunit ang huling pangungusap ay may halong asim, na tila pinag-uusapan siya. Natulog na ako sa'yo. Kung hindi mo man lang ititigil ang ganitong bagay, wala ka talagang konsensya. Ngumiti si Jing Zi at sinabing, third sister, hindi mo na kailangang mag-alala masyado tungkol sa akin. Kung wala akong perpektong plano, paano ako maglalakas loob na pasukin si Jingxi? Huwag kang mag-alala, ang hari ng Jin ay hindi nangangahas na hawakan ako. Kaya binigyan niya si Su Jinping ng lason. Pagkatapos magkwento, hindi na tinanong ni Qingqiu kung saan nanggaling ang lason, pero at least napatunayan nito na hindi siya ipapahiya ni King Jin sa kanyang pananatili sa Jingxi. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit nag-aalala pa rin, dahil binigyan mo si Su Jinping ng lason, kahit nabigyan mo siya ng antidote sa hinaharap, magdaramdam pa rin siya at gusto kang patayin. Hindi ka mapoprotektahan ng opisyal na posisyon lamang ng isang presidente. Zhou Quan, bakit hindi ka sumali sa Qingyuan sect? Hiniling sa kanya ni Mu Qingren na sumali sa Waxian Pavilion ilang araw na ang nakalipas, at ngayon ay inaanyayahan siya ni Qingqiu na sumali sa Qingyuan sect. Mukhang hindi na siya magiging opisyal, kundi mapupunta na rin sa mundo. Hindi isang masamang pagpipilian. Hindi mo kailangang mag-alala na hindi makapasok sa Qingyuan sect. Kailangan ko lang bumalik at sabihin sa master para masigurado na okay lang ito. Hindi ka na makakapag-practice ng martial arts ngayon. Idagdag mo lang ang status ng isang alagad ng outer chamber ng Qingyuan sect, at walang maglalakas loob na hawakan ka ng basta-basta sa hinaharap. Seryosong sabi ni Qingqiu, at kasabay nito, para sa isang babae na nagsasanay ng martial arts mula pagkabata at nakamit ang isang tiyak na reputasyon sa mundo, medyo nanghihinayang siya na ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi marunong martial arts. Sa kabutihang palad, si Jing Zi ay napakahusay sa ibang mga lugar, na bumawi sa kanyang kakulangan ng kasanayan sa martial arts. Alam mo, noong naglalakbay siya sa buong mundo, talagang minamaliit niya ang mga taong hindi nagsasanay ng martial arts. Sa makatuwid, medyo espesyal si Jing Zi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos marinig ito, paulit-ulit na ikinaway ni Jing Zi ang kanyang mga kamay, third sister, hindi. Hindi. Napataas ang kilay ni Qingqiu, alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagsisikap na makapasok sa Qingyuan Gate? Pero dahil hindi sila nagsasanay ng martial arts, tinanggihan ka dahil matanda ka na o masyadong matanda na. Hindi ka na marunong mag-martial arts sa edad mo. Napakagandang bagay na makapasok sa Qingyuan sect. Bakit ngayon lang ako nagalit? Bakit ngayon lang ako nagalit? Hindi, how dare you? Nakangiting sinabi ni Jing Zi, ako ay isang opisyal ng Imperial Court. Hindi magandang sumali sa 4 na pangunahing sekta. What's the point? Just be an outside disciple. Hindi ka naman marunong martial arts eh. Kalimutan na natin ito. Gusto ni Pavilion Master mo na pumasok ako sa kanilang Waxian Pavilion noon, ngunit tumanggi ako. Bakit kanya pinapasok sa Waxian Pavilion? Ang kanyang mga mata ay malamig, sinabi din niya na wala siyang kinalaman kay Wang Yingqiu. Lahat sila ay gustong i-recruit ka sa kanilang Waxian Pavilion. Sa huli, napahiya si Qingqiu na sabihin ang mga salitang, manugang, at ikinulong ang kanyang mga labi sa galit. Si Jing Zi ay orihinal na gustong humanap ng dahilan para tanggihan ang magandang intensyon ni Qingqiu na i-recruit siya sa Qingyuan sect, ngunit hindi niya sinasadyang nadulas ito at nais niyang bigyan ang kanyang sarili ng ilang sampal.
Third sister, wala akong kinalaman sa may-ari ng garden. Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabi kaagad, si Pavilion Master mo ang nag-iisip na ako ang presidente ng pahayagan at may karapatang mag-interview, at siya ang magiging may-ari ng Waxian Pavilion. Gusto naming palawakin ang saklaw ng Waxian Pavilion, kaya gusto naming i-recruit ako bilang isang panlabas na disipulo, para makapanayam muna sila ng Jinshui Tower. Hindi ako papayag sa kanya. Malamig na sinabi ni Chinkyo, magandang bagay na managinip sa Waxian Pavilion. Karamihan sa kanila ay mga babae, at hindi ko alam kung ano ang iniisip nilang hilingin sa iyo na gawin ang interview. At Wang Yingqiu tandaan, bukas ng hapon. Kapag naiisip ko ang Waxian Pavilion, naiisip ko si Wang Yingqiu, at gusto ko siyang dalhin kaagad sa kanya. Sila ay tinawag na magkasama para sa interogasyon. Naisip pa ni Chinkyu na siya ay may sakit. Bakit bigla siyang nagkaroon ng makamundong pag-iisip? Inilaan ko ang aking sarili sa pagsasanay ng martial arts sa loob ng maraming taon, at kahit na tumuntong ako sa mundo ng martial arts upang putalasin ang aking espada, hindi ako masyadong nag-aalala. Ano ang mali ngayon? Tapos umiling siya. Siya ang kanyang nakababatang kapatid, ang pinakamamahal at pinakamamahal na tao sa mundo. Para sa kanya, ano ang masama sa pagiging mas makamundo? Sa ganitong paraan, mas komportable ako. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang malamig na pawis at alam na si Chinkyu ay may malalim na pagkahumaling sa kanya at kay Wang Yingqiu. Maaari niyang isipin ito anumang oras, ngunit sa kabutihang palad, naiwasan niya ang bagay na pasukin siya sa Qindian sect. Kung tungkol sa katotohanan na siya ang tamang tagapagtanggol ng sekta ng langit at lupa at may mga kasanayan sa martial arts, pinigilan ni Jingzi na magsalita ng kahit ano, iniisip na sorpresahin si Chinkyu sa hinaharap. Matapos sabihin muli kay Jingzi, handa nang umalis si Chinkyu. Nakangiting sabi ni Jingzi, third sister, gabi na, at hindi mo man lang masabi kay Master Mingji na hindi ka na makakabalik, kaya hindi mo na talaga iniisip na manirahan dito. Inilibot ni Chinkyu ang kanyang mga mata sa kanya at bumalik sa dati niyang malamig na kilos. Nanaginip ka. Oh, hayaan mo akong managinip at matulog kasama ang aking pangatlong kapatid na babae sa aking mga bisig. Huwag mong gawin. Lumapit si Chinkyu at hinayla ang kanyang mga tenga. Hindi na siya gumamit ng dahas sa pagkakataong ito, parang nakagawian na. Nasiyahan lamang siya pagkatapos ng paghila. Dahil hindi maliit ang wing room na tinitirhan ni Jingzi, may 2 kwarto sa loob at labas. Nang nag-uusap silang dalawa kanina lang ay nasa inner room sila kung saan nakalagay ang kama. Nang si Chinkyu ay lalakad na patungo sa pintuan, bigla siyang huminto at lumingon para harapin si Jingzi. Siya ay gumawa ng isang tahimik na kilos at naglakad patungo sa pinto ng mahina at tahimik. Pagkatapos ay malakas niyang hinayla ang pinto. Aray! Nahulog si Su Xiaopi. Nasa likod niya si Qiu Chen. Dahil ang kanyang kaharian ay hindi gaanong mahina kaysa kay Chinkyu, kahit na magaan ang mga hakbang ni Chinkyu, napansin pa rin niya ito at mabilis na umatras. Sa kasamaang palad, masyadong maikli ang oras para pangalagaan si Su Xiaoxiao, at ang sitwasyon ay napakahiyang pansamantala. Sa hindi inaasahan, ang munting prinsesa at si Jingzi ay orihinal na gustong sabihing, Miss Qiu, ngunit pinandilatan siya ni Qiu Chen, at sa wakas ay nilunok ito dahil nakonsensya siya. May ugali din siyang samando sa dingding at nag-eavesdrop. Si Qiu Chen ay hindi nang ahas na saktan siya, ngunit hindi siya natatakot sa maliit na lolita. Sino ang nag-eavesdrop? Bumangon si Su Xiaoxiao sa gulat at sinabing hindi kumbinsido, kasama ko ang aking nakatatandang kapatid na babae. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya, nag-eavesdrop ba tayo? Zir, aalis na ako. Huwag mong kalimutan ang bukas. Si Chinkyu ay banayad kapag kaharap si Jingzi, ngunit hindi masyadong mabait sa iba. Tandaan na isara ang pinto, mag-ingat na hindi mapakinabangan. Pagkasabi nun ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Ano ang ginagawa ng Kabanata 524? Unang update. Sa sandaling umalis si Chinkyu, si Jingzi ay masunurin at naghanda upang isara ang pinto. Lumapit si Qiu Chen at isinara ang pinto, at sinabi sa malamig na boses, ano ang ibig niyang sabihin doon? Nasasamantalahin ka namin. Hindi rin nasisiyahan si Su Xiaoxiao at nagsabi, oo, sobra na, paano ka namin sasamantalahin? Gusto mong samantalahin ang taong mabaho. Xiaoxiao, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Paano natin siya hahayaan na samantalahin? Tumango si Su Xiaoxiao. Huminto sa pagsasalita ang masunurang lalaki at sinunod ang halimbawa ni Qiu Chen, pinandilatan si Jingzi. Dapat tanungin mo siya tungkol dito, hindi ito ang sinabi ko. Wala na siya, kaya tatanungin kita. Tinapos ni Su Xiaoxiao ang kwento at muling inisyon, sa hindi inaasahan, kayo ni Chinkyu ay naging malapit, at binalikan mo si Zir. Ba, napakawalan Jia. Hindi alam ni Jingzi kung ilang beses siyang napag-alitan dahil sa pagiging walang hiya niya, pero kaya niyang tiisin kahit pag-alitan siya ni Chinkyu o Qiu Chen kung tutuusin, pinagalitan siya ng iba. Talagang walang hiya siya. Ngunit hindi niya nakayanin ang pag-alitan siya ni Su Xiaoxiao. Tingnan mo, halatang hindi ka bata, pero mukha kang menor de edad. Ginagawa nitong hindi manggahas ang mga tao na magkaroon ng walang kahihiyang pagnanasa kapag tinitingnan kanila.
Anong pinagsasasabi mo sa akin? Little princess, you are eavesdropping here and I don't even bother to tell you. What do you care about me? Tsaka Zier lang yun. You can call her Zier if you want of course, I actually don't mind. Pero anong kinalaman nito sa pagiging walang hiya? Ngumisi si Jingzi at tumalikod. Ba, nananaginip ka, hindi ako sisiga. Pinulot ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga labi at bahagyang kumunat ang kanyang ilong, na mukhang cute na cute sa kanyang maliit at maisla na mukha, iyon lang ba ang bagay kay Zier? Nasa kwarto ka, anong ginagawa mo? Namumula ang aking senior na kapatid, napakawalan mo. Pagkatapos sabihin iyon, nagtataka siyang nagtanong, Senior sister, ano ang ginagawa mo pagkatapos mong marinig ito? Walang hiya. Dahil nagpunta sina Jingzi at Chinkyo sa inner room pagkatapos pumasok sa bahay, at hindi malakas ang boses nila, kaya hindi sila naririnig ng mga tao sa labas. Gayunpaman, hinubad ni Chinkyo ang kanyang pantalon at pinalo siya ng 2 beses, at ang tunog ay malakas at presko. Ang pop na tunog ay maririnig din sa labas. Maaaring hindi marinig ng walang karanasan na maliit na si Loli ang dahilan, ngunit si Qiu Chen, na nakapagsigawa na ng praktikal na operasyon, ay namula kaagad pagkatapos marinig ito at tinawag siyang walang hiya. Kaya naman sinabi ito ni Su Xiaoxiao. Pagkatapos sabihin ito, nagkatinginan sina Qiu Chen at Jingzi, ang isa na may pulang mukha ay inilibot ang kanyang mga mata sa kanya, at ang isa na may pulang mukha ay ibinaba ang kanyang ulo. Bahagyang umubo si Jingzi, at pagkatapos ay seryosong sinabi, huwag magsalita ng walang kaparerekon, ang bangbang iyon ay ang punto kung saan nasasabik kami sa pakikipag-chat, at hindi ko maiwasang pumalakpak, tulad nito. Habang sinasabi niya iyon, pumalakpak siya ng 3 beses na sunod-sunod. Sinungaling, hindi iyon ang tunog. Agad itong inilantad ni Su Xiaoxiao, walang kahihiyan. Nagalit si Jingzi, okay, pero may mga pamantayan din ako sa pagiging walang hiya. May mga humihiling sa akin na maging walang hiya. Hindi ko rin gagawin. Okay lang si Su Xiaoxiao, at nang marinig niya ito, mas ligtas siya at lihim na nagmamalaki, ngunit dumilim ang mukha ni Qiu Chen. Innuendo. Dahil lang sa naging close sila ni Chinkyo, hiniling sa kanya na isuko ang ibang babae para sa kanya noong nasa Jingzhou sila, kaya tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Sa pag-iisip nito, biglang nakaramdam ng hindi komportable si Qiu Chen. Pakiramdam niya ay dapat na siyang umalis kaagad at maging mas maluwag para hindi niya makita ang anumang pagbabago sa kanyang emosyon. Pero sa hindi malamang dahilan, ayaw niyang umalis. May kung ano siyang hawak sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Kailan kayo ni Chinkyo nagkita? Tumangala si Jingzi kay Qiu Chen at nalaman niyang mas malamig ang mga mata nito kaysa noong una silang nagkita, at medyo natarante siya ng walang dahilan. Nasa Peking Qingyan Daoist Temple sa labas ng Jingzhou City. Noon, naghuhukay ka pa ng pera, tapos gusto mo akong patayin. Sa pag-iisip ng eksena noong unang nagkita ang dalawa, medyo napahiya si Jingzi. Pagkatapos ng lahat, walang pagkakaiba sa pagitan ng mabuti at masama noong panahong iyon. Para lang pagnakawan ng pera ng mga Peking Daoist na pari na iyon, ngunit siya at si Chinkyo ay nagtulungan upang pagnakawan si Qiu Chen. Hindi ito pinansin ni Qiu Chen, ngunit nagtanong muli, sa madaling salita mas nauna tayong magkitang dalawa kaysa sa inyo ni Chinkyo. Oo. Tumango si Jingzi. Pagkatapos, tumawa si Qiu Chen, ngunit ang ngiti ay tila may halong kawalan ng magawa at kalungkutan, at ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa dati. Xiao, umalis na tayo. Parang nakakahawa ang emosyon, at naging malamig ang paligid. Sumagot si Su Xiaoxiao ng, sumulyap kay Jingzi, nag-face-face, at tumakbo palayo. Tumayo si Jingzi sa pintuan, pinapanood ang likod ni Qiu Chen na unti-unting lumalayo, lumabo, at nawawala sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa hindi malamang dahilan, bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan sa kanyang puso. Nakalimutang sabihin sa kanya, si Chinkyo ang kanyang pangatlong kapatid na babae. Maliban sa panahong iyon, kilala niya ito mula pagkabata. Dati, pag-alis sa Jingzhou, nagpa siya si Jingzi na tanggapin ang lahat ng babaeng niligawan niya, kaya naman bago umalis, ipinagpalit ko ang taos-pusong nararamdaman ko kina Su Mochen at Zhang Xiaoyo. Ang unang pagkakataon ni Qiu Chen ay naibigay sa kanya ng hindi sinasadya, kaya ayon sa teorya ay mas malapit ang relasyon, at alam din niya kahapon na kinuha ni Qiu Chen ang kanyang token at ang espada ng emperador noong siya ay umalis, ngunit gusto niya talagang protektahan siya. Mas dapat niyang pahalagahan ang mga taong nasa harapan niya. Ngunit pagkatapos makipagkita sa kanya sa pagkakataong ito, direkta niya itong tinawag bilang, Miss Qiu. Mula sa puntong ito ay talagang masyadong hamak. Gayunpaman, hindi nais ni Jingzi na maging isang hamak, ngunit kailangan niyang maging isang scumbag. Si Qiu Chen ay mula sa Tongchang. Ang pinuno ng Qingyang ay may malapit na kaugnayan sa hari ng Jin. Nasa katawan pa rin ni Qiu Chen ang lason ng Banyusan. Kung ipinakita niya ang kanyang pagmamahal kay Qiu Chen, o hayaan silang makita na tinatrato siya ni Qiu Chen ng dependence ay masyadong mapanganib para kay Qiu Chen. Kung tutusin, nasa jinx siya, at maaaring magstay lang siya ng ilang buwan.
Sa panahong ito, naging pabor siya kay Qiu Chen, ngunit ano ang gagawin ni Qiu Chen pagkatapos niyang umalis? Parang napaka-irresponsible niyan. Sa pagpupulong ngayon lang, ang pagwawalang bahala at pagtutol ni Qiu Chen sa kanya ay hindi lamang nakita ni Haring Jin at ng pinuno ng Qingyang, kundi pati na rin si Zhu Dianru. Nagalit sa kanya, ay natatakot na ang saloobin ni Qiu Chen at Qiu Chen sa kanya ay masyadong irresponsible. Kumbinsido siya sa hidwaan sa pagitan nila, at ang kanyang layunin na tawagin siyang Miss Qiu ay nakamit. Ngunit ang tingin sa mga mata ni Qiu Chen ngayon lang ay nagpanik kay Jingzi. Iniisip niya kung tama ba o mali ang ginawa niya, scumbag o hindi. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, naramdaman ko na ito ay masyadong mad-ulash. Maaari siyang gumawa ng mas mahusay, at least ipaalam kay Qiu Chen ang kanyang magandang intensyon, at dapat ay siya ang may huling desisyon kung paano gumawa ng mga desisyon. Matapos isipin ito, gumaan ang pakiramdam ni Jingzi. Pupunta ako sa Tungtian K bilang unang stop ko bukas, kaya maghanap tayo ng pagkakataong makausap si Qiu Chen. Pumasok ako sa bahay at nahiga, iniisip ang mga hindi kapani-paniwalang nangyari ngayon, at nakatulog agad. Pagkatapos gumising ng maaga kinaumagahan, pagkatapos ng hapunan, kinausap ni Jingzi si Sumoyan, at pagkatapos ay lumabas si Jingzi ng mansyon ni Prince Jin na mag-isa. Kabanata 525 Ano ang relasyon mo kay Qingqiu? Pangalawang update. Mayroon lamang isang paraan upang pumunta mula sa Jingxi City hanggang sa Changsheng Mountain. Nang marating na ni Jingzi ang paanan ng Changsheng Mountain, bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure sa kanyang harapan at agad na huminto at nagtago. Ang figurang iyon ay mula kay Muqing. Hindi siya nakasuot ng light purple na robe na natatangi sa kanilang Waxian Pavilion. Sa halip, siya ay nagbago sa isang kulay abo na damit na nagsiwalat ng kanyang Kat-Anji tanging figure. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng isang laso, at may espada sa kanyang baywang. Siya ay tumingin napakasimple at may kakayahang. Nakatayo siya sa paanan ng bundok, na para bang may hinihintay. Nang makitang siya ay nag-iisa, inilibot ni Jingzi ang kanyang mga mata, naghintay ng ilang sandali, at lumabas nang makita niyang wala itong ipinakitang tanda ng pag-alis. Nagkataon lang, Pavilion Master mo. Nang makita si Jingzi, nagliwanag ang mga mata ni Muqing, ngunit tinakto niya ito ng husto at nagkunwaring walang pakialam. Oo, nagkataon lang. Bakit ka nandito? Narito ako para sa isang pakikipanayam. Nakalimutan ba ni Pavilion Master mo? Nang makitang seryoso si Muqing, hindi na kayanin ni Jingzi na ilantad siya, kaya nakipagtulungan siya. Maglaro. Oh, nakalimutan ko. Kung gayon, ano ang ginagawa ng Pavilion Master mo dito? Nagkataon lang na kailangan kong pumunta sa Tungtian Palace para gumawa ng isang bagay. Hindi ko ini-expect na makakasagasa ako sa iyo pagdating ko dito. Hindi pula ang mukha ni Muqing at hinihingal siya. Ngunit nang sabihin niya ito, hindi siya nang ahas na tumingin ng diretso sa mga mata ni Jingzi at ibinaling ang kanyang ulo sa gilid. Talaga? Pero bakit pakiramdam ko ay matagal nang nasa paanan ng Changsheng Mountain ang Pavilion Master mo? Mabangis na lumingon si Muqing, tinitigan ang kaunting ngiti sa mukha ni Jingzi, at naging malamig ang kanyang boses. Master, bakit? Matagal ka na ba dito? Hindi, nahulaan ko lang. Pinandilatan ni Muqing si Jingzi at nakahinga ng maluwag. Dahil nagkataon lang na pupunta rin si Pavilion Master mo sa Tungtian Tower, paano kung sabay tayong umakyat? Sabi niya habang naghahanda para umakyat sa bundok. Tumanggo si Muqing at sumunod mula sa likuran, ngunit hindi nagtagal pagkatapos ng paglalakad, pagdating niya sa isang sanggang bahagi ng bundok, biglang huminto si Muqing. Pavilion Master mo, anong problema? Nako, bigla kong naalala na may ginagawa pa pala sa pavilion, kaya hindi ako pupunta doon ngayon, babalik ako para bumisita bukas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sanga ng kalsada. Umakyat ka na sa bundok, bakit sabik na sabik kang bumalik ka agad? Ngumisi si Jingzi sa kanyang puso, naramdaman na ang pagbisita ni Muqing sa Changsheng Mountain ay hindi tulad ng pagbisita sa Tungtian Tower, ngunit mas katulad ng pagpunta sa likod ng bundok ng Changsheng Mountain. Gayunpaman, ang likod na bundok ng Changsheng Mountain ay tila bawal na lugar, kaya hindi niya nakalimutang paalalahanan, Master mo Pavilion, narinig ko na ang Changsheng Mountain ay nahahati sa dalawang likod na bundok, hilaga at timog. Maaari kang umakyat sa hilaga kung gusto mo, ngunit ang timog ay ang ipinagbabawal na lugar ng Tungtian Palace. Kahit na ang mga disipulo ng Tungtian Palace ay bawal pumasok. Jingxi Duo Herbal Medicine, ang lugar na may pinakamaraming halamang gamot ay ang Changsheng Mountain. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili ng Tungtian K Club na magtatag ng sekta dito. Ang Changsheng Mountain ay nahahati sa dalawang panig, ang hilaga ay makulimlim at ang timog ay maaraw. Sa makatuwid, ang mga uri at paglago ng mga halamang gamot ay mas mahusay sa timog kaysa sa hilaga. Sa makatuwid, ang Tungtian Tower ay itinayo sa gilid ng bundok sa timog at nakalista bilang isang ipinagbabawal na lugar. Maraming tao ang dumating sa Changsheng Mountain. Ang sinumang naghahanap ng gamot ay maaari lamang pumunta sa hilaga upang mangolekta ng gamot. Ang lugar na hindi sinasadyang napasok ni Jingzi kagabi bago ang kahapon ay ang ipinagbabawal na lugar sa timog. May dalawang halimaw na nagbabantay sa lugar.
Kung mangangahas si Muching na pumasok, hindi magiging sapat ang kanyang level sa harap ng dalawang matandang halimaw na may master level. Panoorin. Kaya't maaari itong ituring bilang isang mabait na paalala. Para bang nahayag ang kanyang iniisip, agad na namula ang mukha ni Muchingren, sumimangot siya, at sinabi sa malamig na boses, sinabi ko sa iyo na may nangyayari sa pavilion at kailangan kong bumalik kaagad. Bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol sa mga bagay sa likod ng bundok? Hindi ko naisip na pumunta doon. Mas mabuti kung ayaw mong pumunta. Ngumiti si Jingzi, pagkatapos ay nagpaalam. Sandali. Bago siya makaalis, tinawag siya ni Muchingren pabalik. May iba pa ba, pavilion master mo? Ano ang relasyon mo kay Chinkyo? Tinitigan ni Muchingren si Jingzi at nagsalita sa bawat salita. Saglit na natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay tahimik na sumagot, mukhang wala itong kinalaman sa pavilion master mo, tama ba? Bakit hindi mahalaga? Biglang nagalit si Muchingren, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mo ang aming Yinkyo, ngunit anong nangyari? Hiniling ko sa iyo na sumama sa Waxian Pavilion para kay Yinkyo, ngunit ayaw mong gawin iyon. Sa isang kisap mata, nanliligaw ka kay Chinkyo. Alam mo ba kung gaano kaganda ang relasyon ni Yinkyo at Chinkyo? Ano pa ang gagawin mo sa akin ni Yinkyo? Relasyon. Kagabi, hindi komportable si Muchingren nang nag-uusap sina Jingzi at Chinkyo sa courtyard, ngunit wala siyang masyadong masabi sa harap ni Master Mingji, kaya kailangan niyang tiisin ito. Lalo na ang huling pangungusap ni Chinkyo na, hindi na ako babalik ngayon, ay mas nakakapukaw ng pag-iisip. Sinong maniniwala kung hindi magkarelasyon ang dalawa? Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nagagalit. Nang hindi na hinintay na sumagot si Jingzi, nagpatuloy siya sa pagtatanong, kagabi, si Chinkyo ay talagang nanatili sa iyong lugar. At natulog. Sumulyap si Jingzi sa kanya, at naisip ang asarin siya. Oo, paano kung matulog ako? Agad na nanlaki ang mga mata ni Muchingren, ang kanyang kamay ay direktang dumampi sa espada sa kanyang baywang, at marahas niyang sinabi, hindi nakapagtataka na walang sinabi si Yinkyo nang bumalik ako sa gabi, kahit anong tanong ko sa kanya. Siya ay ginahasa ng kanyang matalik na kaibigan. Bakit ka nahihiya na sabihin iyon? Hinugot niya ang espada na may tunog na, swish, okay, hindi ko kailangan. Ikaw, para sumali sa aming Waxian Pavilion. Bibigyan kita ng espada ngayon para makita mo kung kaya mo pa bang makipaglokohan sa iba. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada at lumipad patungo sa kanya. Napakabilis ng espada kaya dumiretso ito sa ibabang pangatlong landas ni Jingzi. Sa sobrang takot niya ay mabilis niyang ginamit si Qinggang para iwasan ito. Gusto ng lokong ito na maging eunuch ako. Matapos makaiwas ng ilang suntok, lumipad si Jingzi sa malayo at agad siyang pinigilan, Pavilion Master mo, masyado kang impulsive, hindi ka tulad ng iniisip mo. Napakabata mo pa, hindi ka makakadaan sa kalsada ng krimen. Krimen. Ngumisi si Muchingren, hindi ka lang isang walang pusong tao sa Jingzhou. At saka, hindi kita pinapatay, pinipigilan lang kita na gumawa ng masama sa hinaharap. Ano ang kinalaman nito sa paggawa ng krimen? Relasyon. Dalawang bangka pa lang ang natapakan ni Muchingren, at handa na siyang i-cast ang sarili. Kung alam niya na mayroong 3, 4, 5, 6 at 7 sa ilalim ng kanyang mga paa o magkakaroon ng 80 o 90 sa hinaharap. 12. Teka, hindi niya kayang saksakin ng espada ang sarili hanggang mamatay. Hay, grabe ang ugali ng lokong ito. Hindi ito maganda. Kailangan kong humanap ng pagkakataon na maliwanagan siya sa hinaharap at ipaalam sa kanya na ang isang lalaking kasing galing niya ay hindi maaaring magkaroon ng isang babae lamang. Huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano, sa kama na lang natin pag-usapan. Hindi ito kayang tiisin ng isang babae, at alam na alam ito ng kanyang apprentice na si Wang Yinkyo. Nang makita siyang nagmumuni-muni roon, sa pag-aakalang natatakot siya, hamampos si Muchingren habang mainit ang bakal at malamig na sinabi, gayon din, pagkatapos kitang patayin, pupunta ako sa Qingyan sect upang hanapin si Master Mingji at kausapin ang kanyang mga disipulo. Ano ang iniisip ng isang tao sa pagnanakaw sa kanyang kaibigan? Mayroon bang ganoong bagay sa mundong ito? Chapter 526 na may baril ka pa ba? Ikatlong update. Pavilion Master mo, pakiusap huminahon ka. Nag-isip sandali si Jingzi at nagtanong, Pavilion Master mo, palaging monogamous ba ang mga babaeng disipulo ng iyong pavilion kapag ikinasal na sila? Hindi sumagot si Muchingren, at muling itinaas ang espada sa kanyang kamay. Natakot si Jingzi at mabilis na sinabi, Master mo, huwag kang pabigla-bigla. Nagtatanong lang ako. Isa pa, hindi kami ni Chinkyo ang klase ng relasyon na iniisip mo. Si Chinkyo ay kapatid ko. Kapatid mo. Si Muching simula nang pumasok siya sa Waxian Pavilion, nakatuon na siya sa pag-aaral ng landas ng martial arts. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa labas ng mundo, at natural na hindi alam ang background ng pamilya ni Jingzi. Siya. Natigilan sandali, pagkatapos ay umiling, paano ito posible? Si Chinkyo mahigit 10 taon na ang nakalilipas mas maaga siyang pumasok sa Qingyan Gate kaysa kay Yinkyo. Paano siya magiging kapatid mo? Pavilion Master mo, bakit ako magbibiro tungkol sa ganitong bagay? Kung hindi ko siya kapatid, ano sa tingin mo? Paano mo masasabi ang sinabi mo kagabi?
Matapos marinig ang paliwanag ni Jingzi, naramdaman ni Muqing na may katuturan ito. Maraming beses na niyang nakita si Qingqiu. Sa totoo lang, medyo nagulat siya sa inasal ni Qingqiu kahapon. Kaya naman tinanong niya si Wang Yingqiu, bagamat hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muling tumanggo si Muqingren at sinabing, totoo ba? Kaninang umaga, tinawagan ni Qingqiu si Yingqiu. Kung talagang ninakawan niya ito, bakit niya ito tinawagan sa ganitong oras? Posible ba? Ipapaliwanag mo ba ito kay Yingqiu? Pagkatapos magsalita, naramdaman niyang may katuturan ito at madalas na tumanggo. Nang marinig na si Wang Yingqiu ay tinawag ni Qingqiu, mapait na ngumiti si Jingzi sa kanyang puso, seryoso si Sister Shanggo sa pagkakataong ito. Naniniwala ka na ba sa Pavilion Master mo ngayon? Tumanggo si Muqingren, ngunit malamig pa ring sinabi, aalamin ko mamaya, sana hindi ka nagsinungaling sa akin. At saka, sinabi ko pa rin iyan, hanggat hindi ka pumapayag na pumasok sa My Waxian Pavilion, huwag mo nang isipin ang pagkikita pa ni Yingqiu. Ngumisi si Jingzi, iyan ang sinabi ni Pavilion Master mo noong umalis siya noong nakaraan, ngunit nakilala ko pa rin ang may-ari kahapon. Ang kanyang mga salita ay puno ng kagalakan. Ang paghamak ang nagpagalit kay Muqing. Kung alam ko lang na nandito ka kahapon, hindi ko na sana isinama si Yingqiu. Pinulot ni Jingzi ang kanyang mga labi, walang pag-aalinlangan. Kung hindi dahil sa pagsulat mo ng isang magandang tula para sa akin, gusto talaga kitang saksakin ng espada hanggang mamatay. Si Muqingren ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang saloobin at mapait na sinabi sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Medyo nagalit din si Jingzi. Hinaharang na lang niya ito at ang mga mabubuting gawan ng may-ari ng hardin araw-araw, at ibinuka ang kanyang bibig para saksakin ang sarili. Sino ang makatiis? Kung hindi dahil ikaw ang may-ari at master ng hardin, gusto talaga kitang barilin, gusto kong mamatay. Si Jingzi ay hindi kasing kumpiyansa ni Muqingren. Bagamat masungit din ang tono niya, more or less medyo vulgar din ito, kaya mas malambot ang boses. Anong sabi mo? Si Muqing ay isang mataas na antas na tao na may mabuting tainga. Kahit na hindi malakas ang boses ni Jingzi, pinakinggan pa rin niya ang lahat. May baril ka pa ba? Sa huling pagkakataong nag-away silang dalawa, nakita ni Muqingren si Jingzi na gumagamit ng espada. Tungkol naman sa baril, muli niyang tinignan si Jingzi pataas at pababa, ngunit wala siyang nakitang sibat na nakatago sa kanya. Lugar. Ang aking sibat ay napakalakas at hindi ko ito ipapakita ng madali. Kahit na ang dalawang babae na ka-level ni Pavilion Master mo ay hindi makayanin ang lakas ng aking sibat. Tumanggo si Jingzi at mayabang na sinabi. Sinungaling. Hindi ako naniniwala. Ipakita mo at tingnan mo. Bagamat hindi mababa ang kakayahan ni Jingzi sa martial arts, naglaban silang dalawa noong huling pagkakataon. Hindi siya kayang talunin ni Jingzi, at ngayon ay sinabi niyang maaari niya itong hampasin ng sibat. Talunin siya ng 2 beses, paano maniniwala si Muqingren? Hindi pwede yun. Hindi ko maipapakita sa'yo. Bakit? Natatakot ako. Saglit na nag-isip si Jingzi, natatakot ako na magustuhan ni Pavilion Master mo ang aking sibat at gusto niyang itago ito para sa kanyang sarili, at ito ay masira. Paano ito posible? Oy, posible ang lahat. Tumingin si Jingzi kay Muqingren at biglang naramdaman na kung talagang susubukan niya, paano niya haharapin ang kanyang apprentice. Siguradong nakaka-excite ang eksenang iyon. Nang makitang dumidilim na, nangako rin siya kay Qingqiu na kailangan niyang pumunta sa Qingyang Gate sa hapon, higit sa lahat dahil umalis na si Wang Yingqiu ngayon. Nagdududa kung makakaligtas ba siya sa kalahating araw sa ilalim ng torture ni Qingqiu. Siguro, kailangan niyang magmadali at iligtas siya. Kaya't nagpaalam siya, Pavilion Master mo, pupunta ako sa Tungtian Cave para sa isang panayam. Follow. Bago siya lumingon, hindi niya nakalimutang paalalahanan siya, ang mga bundok sa likod ay delikado, Pavilion Master mo, huwag makipagsapalaran. Pagkasabi nun ay nagpaalam na siya. Mabilis na naglakad patungo sa direksyon ng Tungtian Cave. Saglit na nakatayo si Muqingren sa sanggang bahagi ng kalsada, hanggang sa mawala ang likod ni Jingzi. Saglit siyang nag-alinlangan, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinundan ang sanggang bahagi ng kalsada, patungo sa ipinagbabawal na lugar ng Changsheng Mountain nang walang pag-aalinlangan. Ito ay iba sa kahapon. Sa pagkakataong ito ay pumunta siya dito sa Tungtian Tower, hindi na kailangan ni Jingzi na maging palihim at pumasok ng hayagan at lantaran. Narinig na ng gwardya ang mga tagubilin mula kay Head Xingyang, kaya direktang dinala siya ni Jingzi sa Tungtian Cave Hall pagdating niya. Sa oras na ito, nakaupo sa front seat si Song Nili, ang pinuno ng Qingyang at master ni Qiu Chenchen, habang nasa kaliwa at kanan sina Qiu Chenchen at Zhu Dianchen. Nang pumasok si Jingzi sa palasyo, itinaas ni Qiu Chenchen ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, pagkatapos ay muling ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay hindi malungkot o masaya, mahinahon at nakakatakot. Tila naramdaman ni Zhu Dianchen ang walang malasakit na saloobin ng kanyang nakababatang kapatid na babae kay Jingzi, at bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, nakaramdam ng kaunting pagmamalaki. Nandito si President Jing. Nakilala ko ang pinuno ng Qingyang. Pagkatapos ay tumingin siya kay Song Nili at sinabing, ito ba ang senior na si Song Nili, ang bayani ng dinastiyang Song?
Pinagmasdan mabuti ni Song Nili si Jingzi mula nang pumasok siya sa palasyo. Pagkatapos ng lahat, ang unang pagkabigo sa misyon ni Qiu Chen ay tungkol kay Jingzi. Ngunit wala siyang naramdamang internal energy fluctuation mula kay Jingzi, na lalong nagpa-curious sa kanya. Paano hinayaan ng gayong tao na mabaigo ang kanyang mapagmataas na alagad? Sumulyap siya ng patagilid kay Qiu Chen at nalaman na bagamat nakayuko ang ulo nito, batay sa pagkakaunawa niya kay Qiu Chen, alam niyang punong-puno ito ng mga bagay sa isip niya sa oras na ito, at may nahulaan siya sa kanyang isipan. Buntong hininga, hindi naman siguro masama na ang daan patungo sa martial arts ay dadaan din dito. Hanggat malalampasan niya ito, tiyak na aabot sa mas mataas na antas ang kanyang kaharian. Kaya't ngumiti siya at tumango at nagsabi, maganda ang mata ni Pangulong Jing, at ako ay walang iba kundi si Song Nili. Ang pinuno ng Qingyang ay hindi nag-aksaya ng anumang bagay na walang kaparirikon at direktang sinabi, si Pangulong Jing ay dumating sa aming panayam sa oras na ito, mayroon ka bang anumang mga tiyak na ideya? Nakangiting sinabi ni Jingzi, wala akong ideya. Anuman ang gusto ng pinuno ng Qingyang na kapanayaman ko, pakikipanayam ko siya. Kung gusto ng pinuno ng Qingyang na makita ito ng mga tao, isusulat ko ito. Paglabas nila, natigilan si sect leader Qingyang at Song Nili. Alam nilang lahat ang tungkol sa away nina Jingzi at King Jin, at dapat alam ni Jingzi ang relasyon ni Tung Tiankei at King Jin, kaya natural, hindi magkakaroon ng magandang impresyon si Jingzi kay Tung Tiankei. Sa makatuwid, ang pinuno ng Qingyang ay hindi talaga interesado sa panayam ni Jingzi. Palagi niyang nararamdaman na sadyang suron niya ang kanilang Tung Tiankei. Nagulat talaga siya nang marinig niya ang mga salita ni Jingzi. Chapter 527 Bakit hindi ka maglakas loob? Ika-4 na update. Isusulat ni Pangulong Jing ang anumang nais nating pag-usapan. Sabi ni Head Qingyang na may bahagyang hinala. Nakangiting tumango si Jingzi, oo, wala pa rin akong masyadong alam tungkol kay Tung Tiankei. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa interview, kaya tumungo ka sa Qingyang, sabihin mo lang. Napakadirekta ni Jingzi kaya hindi inaasahan si Qingzi Leader Yang. Negosyo lang ba talaga? O, upang makitungo sa opisyal na negosyo. Wala ka bang personal na iniisip at hangarin? Sa muling pagtingin kay Jingzi, nakita kong hindi siya nagpapanggap. Hindi alam ng pinuno ng Qingyang kung ano ang sasabihin. Dapat ba niyang purihin siya sa kanyang pangunawa sa mga bagay-bagay o pag-alitan siya dahil sa kanyang kawalan ng ambisyon? Kahangahangang tao. Pinalakpakan ni Head Qingyang ang kanyang mga kamay at ngumiti. Sa totoo lang, sa tingin ko ay hindi kawili-wiling ay interview ang 4 na pangunahing sekta. Sa bagay, ang 4 na pangunahing sekta ay nakakakilala ng maraming tao sa mundo, kaya hindi na kailangan ng karagdagang propaganda. Ito ang tunay na kaisipan ng pinuno ng Qingyang, o ito ay pareho. Ito ang ideya ni Haring Jin. Iba ang layunin ni Tung Chang na manalo sa unang pwesto sa martial arts tournament sa pagkakataong ito sa iba pang 3 sekta. Nais ng iba pang 3 sekta na palawakin ang kanilang impluensya, kumuha ng mas mataas na kalidad na mga disipulo, at pagsamahin ang kanilang katayuan sa pamamagitan ng pagkuha ng pinuno ng alyansa ng martial arts, kaya mahalaga ang publisidad. Ngunit hindi kailangan ng Tung Chang ng publisidad. Nakuha nila ang pinuno ng martial arts para lang magsilbing personal tool ni King Jin para kontrolin ang ibang sekta. Normal na sabihin ito. Sinabi ni Jingzi na, out of curiosity, kung ayaw ni Master Qingyang na isapubliko si Tung Tiankei, posible bang gusto niyang i-promote itong martial arts tournament? Lumiwanag ang mga mata ni Head Qingyang, okay. Ang martial arts tournament na ito ay iba sa karaniwan. Ang sekta na nakakuha ng unang pwesto. Maaari ba siyang maging pinuno ng alyansa ng martial arts? Ang pinuno ng alyansa ng martial arts. Sumulyap si Head Qingyang kay Jingzi, pagkatapos ay ipinalakpak ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, si Pangulong Jing ay karapat-dapat na maging scholar, ang pangalan ng Martial Arts Alliance leader na ito ay magaling. President Jing, i-promote natin itong martial arts leader. Okay. Kung paano i-promote ito, sabihin mo pa sa akin. Kung tutusin, hindi naman ako martial artist, kaya hindi ako pamilyar dito. Mabagal na sabi ni Z, na may nahulaan na tungkol sa panukala ni Head Qingyang. Kung ang iba pang 3 sekta ay magiging pinuno ng alyansa ng martial arts, kahit na sila talaga ang namumuno sa ibang mga sekta, sila ay talagang magiging limitado sa mga gawain ng Jiangho, at iba pang mga sekta ay susunod sa kanila. Pero iba si Tung Tiankei. Maaaring magdesisyon si Haring Jin kung ano ang gagawin ng iba't ibang sekta pagdating ng panahon. Kung hindi ito pinakinggan ng ibang sekta, ang pinuno ng alyansa ng martial arts, tila wala itong kinalaman. At kung papayagan si Jingzi na isapubliko ang pinuno ng martial arts at isapubliko ang mga consent form na nilagdaan ng lahat ng mga sekta bago ang kompetisyon sa martial arts, kung gayon kung anumang sekta ang manggahas na hindi makinig sa pamumuno ng pinuno ng martial arts, ito ay talagang isang paglabag sa tiwala. Ang pagiging minamaliit ng iba ay nagpapahirap sa pagkakaroon ng saligan sa mundo. Ang gusto ni Leader Qingyang ay ang epektong ito, na ipaalam sa lahat ng tao ang kahalagahan ng pinuno ng martial arts hanggat maaari.
Sa katunayan, hindi ba ito isang magandang pagpipilian para kay Jingzi? Kaya pinili niyang magpakatanga. Walang problema iyan. Ikan-away ni Head Xingyang ang kanyang kamay, mukhang masaya. Dian Lu, mangyaring isulat ang mga bagay na pangunahing pananagutan ng pinuno ng Martial Arts League at ang mga form ng pagpayag na nilagdaan ng ibang mga sekta para makita ni Pangulong Jing. Maaari kong dalhin si Pangulong Jing upang bisitahin ang Tungtian Palace. Master. Nang matapos siyang magsalita, tumakbo ang isang disipulo mula sa labas, nagpadala si Prinsipe Jin ng isang tao dito ngayon at sinabing na ayos na ang venue para sa martial arts competition, at hiniling niya sa master at sa kanyang tiyuhin na tingnan ito. Kinawayan siya ng mga lalaki para pakawalan siya, pagkatapos ay tumingin kay Jingzi at humihingi ng tawad, President Jing, ang martial arts competition na ito ay gaganapin sa Jingxi. Napag-usapan din ang napiling venue kay King Jin. Malapit nang magsimula ang martial arts competition. Kaya, Head Xingyang, ito ay isang malaking bagay, hindi tayo maaaring mag-antala. Pagkatapos ay itinuro niya si Qiu Chenchen, na nakayuko, hayaan mo si Miss Qiu na isama mo ako kapag binisita mo ang Tungtian Tower. Maging abala tayo sa Master Song. Hindi nag-alinlangan si Head Xingyang na naroon siya, at inutusan si Qiu Chenchen na dalhin si Jingzi para bisitahin, at pagkatapos ay umalis sa bundok kasama si Song Nie. Ayaw niyang dalhin ni Qiu Chenchen si Jingzi upang bisitahin, ngunit kailangan niyang ayusin ang mga bagay tungkol sa pinuno ng martial arts para kay Jingzi, kaya mabilis na umalis si Zhu Dianhui, umaasang matapos ang mga ito ng mabilis para mabilis silang madala ni Jingzi. Kaya si Qiu Chenchen at Jingzi na lang ang natira. Hindi pa rin nagsasalita si Qiu Chenchen, ngunit sinunod niya ang utos ng kanyang guro at dinala si Jingzi upang bisitahin ang Tungtian Tower. Okay, tapos na ang tour, babalik na ako. Tahimik na natapos na magsalita si Qiu Chenchen at naghanda na umalis. Maghintay. Kaagad siyang tinawag ni Jingzi, mukhang hindi mo pa natapos ang paglilibot, di ba? Gusto ko pa ring makita ang lugar kung saan ka nakaharap sa dingding noong nakaraang araw. Naisip ito ni Qiu Chenchen. Naisip ko, kaya dinala ko siya sa pinakatagong wall-facing place sa likod ng bundok ng Tungtian Cay. Okay, tapos na tayo sa tour, pwede na ba tayo? Pumasok ka at tingnan mo. Itinaas ni Qiu Chenchen ang kanyang ulo at sumulyap sa kanya, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at sa wakas ay kinagat ang kanyang labi at sinabing, okay. Ngumiti si Jingzi, iniisip na may nangyayari. Pumasok si Qiu Chenchen sa bahay gamit ang kanyang mga paa sa harapan. Nang pumasok siya gamit ang kanyang mga paa sa likod, isinara niya at nilock ang pinto. Mabangis na lumingon si Qiu Chenchen, anong ginagawa mo? Mag-usap tayo ng maayos. Ano ang dapat nating pag-usapan? Tumalikod si Qiu Chenchen at malamig na sinabi. Galit ka. Habang sinasabi niya iyon, mabilis na umakyat si Jingzi, niyakap si Qiu Chenchen mula sa likod, at inilagay ang ulo sa tenga nito. Maraming beses niyang naisip ang tungkol sa hanay ng mga paggalaw na ito kagabi, at ngayon ay maaari lamang ituring na isang pagsusuri. Galit ka ba sa pagtawag ko sa iyo na Miss Qiu? Si Qiu Chenchen ay natigilan saglit, pagkatapos ay gustong magpumiglas. Ngunit nasa ikalimang antas siya ni Jingzi, at medyo natarante siya ng hawakan ni Jingzi, kaya hindi siya humiwalay. Hayaan mo, huwag mong bibitawan. Inilapat ni Jingzi ang kanyang bibig sa earlobe ni Qiu Chenchen, hinihimas ang kanyang mga tainga at mga templo, at ang kanyang hininga ay mainit-init, maliban kung sasabihin mo sa akin kung bakit ka nagagalit. Haha, how can I dare to be angry? Kinuha kita. Umalis ang mga gamit mo nang walang palm, at nag-special trip ka sa Jingxi para lang kunin ang mga gamit mo. How dare I be angry? Dapat matakot ako na baka magalit ka. Malamig na sabi ni Qiu Chenchen. Nang marinig ang bahagyang maasim na monologo ni Qiu Chenchen, ngumiti si Jingzi. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa sanhi ng sakit maaari siyang magreseta ng tamang gamot. Nabalitaan ko ang kahalagahan ng UK order sa Tungtian Cay mo. Nag-alala ako na kung wala kang UK order, may magpapahirap sa iyo, kaya palihim akong pumunta sa Tungtian Cay para hanapin ka pagdating ko sa Jingxi. Ano sa tingin mo? Para lang ipagpalit ang mga token na iyon, bakit ako nagmamadali? Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, malinaw na naramdaman ni Jingzi na nagsimulang lamambot ang matigas na katawan ni Qiu Chenchen, kaya humampot siya habang mainit ang bakal. Gusto rin kitang tawaging Chenchen, pero ayaw kitang tawaging Miss Qiu pero hindi ako nangangahas. Bakit hindi ka maglakas loob? Malinaw ang mga mata ni Qiu Chenchen at mas malambot ang kanyang boses. Kabanata 528 Kabanata 530 Sinundan ko talaga ang iyong pangatlong kapatid na babae. Unang update. Nag-isip sandali si Jingzi, at pagkatapos ay nagtanong, kung ipapadala ka ni Haring Jin para patayin ako muli, papatayin mo ba ako o hindi? Nang marinig ito, malungkot na ngumiti si Qiu Chenchen. Ano sa tingin mo? Kung talagang gusto kitang patayin, namatay ka sana noong nasa Jingzhou tayo. Bakit ngayon ka lang mahihirapan? Ito ang katotohanan na ginawa ni Jingzi pagkatapos marinig ito, nakaramdam siya ng kaunting hiya, at pagkatapos ay seryosong sinabi, ang dahilan kung bakit gusto kitang tawaging Chen Chen, ngunit kailangan kitang tawaging Miss Qiu ay dahil sa aking karanasan sa buhay.
Kaya, hindi na iniwasan ni Jingzi ang mga bawal, at ikinwento ang kwento sa pagitan ng pamilya Jing at King Jin. Nang mabunyag ang relasyon, nagulat si Qiu Chenchen. Ikaw ba ay isang ina po ng pamilya Jing? Si Qiu Chenchen ay nakarinig ng kaunti tungkol kay King Jin, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito nang marinig niya ang pangalan ni Jingzi, hindi niya ito masyadong inisip at nakinig sa kanyang paliwanag. Oo, kaya galit na galit si Su Jinping sa akin. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ko siya sinaktan ay hahayaan niya ako. Ano ang tingin ko sa iyo? Gusto mong manatili sa Jingxi at Tungchang? Kung papayagan mo ako kung alam ni King Jin ang tungkol sa relasyon mo sa akin, papakawalan ka ba niya? Napabuntong hininga si Jingzi, kaya nga tinawag kitang Miss Q para manlinlang ng iba. Pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng kanyang mabuting hangarin, kapag sinusuyo ang isang babae, walang kinabukasan kung hindi ka kikilos ng kaunti at magpapanggap na nakakaawa. Pagkaraang marinig ito ni Qiu Chenchen, ang kanyang katawan, na kanina lang ay sobrang tigas, ay lamambot at uminit kaagad, at nakaramdam siya ng sobrang komportable sa katawan ni Jingzi. Then, bakit mo sinasabi sa akin ngayon? Inangat ni Qiu Chenchen ang kanyang ulo, idiniin ito sa baba ni Jingzi, at nagtanong, hindi ka ba natatakot na saktan ako ngayon? Mapait na ngumiti si Jingzi, ayokong makipag-usap sa iyo. Pero hindi ko kayang makita ka sa paligid ko, kaya hindi ko napigil ang sabihin ito. Matapos marinig ang mga salitang, hindi ko kayang umalis, bahagyang umindayog si Qiu Chenchen, pagkatapos ay humiwalay sa mga braso ni Jingzi at tumalikod. Nakaharap ito sa kanya, diretsyong nakatingin sa kanya. Alam ni Jingzi na ito ang pinakamahalagang sandali, kaya't nagpatuloy siya sa pagbigkas ng pagmamahal. Natatakot akong masaktan ka ngayon, kaya hindi ako magsasabi sa iyo ng isang salita sa harap ng mga tagalabas. Ngunit sa pribado, gusto kong maunawaan mo ang aking mas gugustuhin kung lahat ng tao sa mundo ay mali ako kaysa sa iyo, dahil ayaw kong makita kang malungkot. Sabi ni Jingzi na may damdamin, ngunit si Qiu Chenchen ay isang maliit na babae pa rin na hindi pa nakaranas ng pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ibinigay niya ito kay Jingzi sa una, pangalawa, pangatlo at pang-apat na pagkakataon, kaya natural na hindi niya mapigilan ang malumanay na opens iba na ito. Matapos marinig ang pagtatapos, si Qiu Chenchen ay humakbang pasulong. Alam ni Jingzi na dumating na ang pagkakataon at hinawakan ang kanyang maselang kamay. Ngunit bago pa siya makahakbang, bigla siyang itinulak ni Qiu Chenchen palayo. Sinungaling. Ang boses ni Qiu Chenchen ay muling naging malamig habang kinurot ang kanyang baywang at sinabi. Nag-aalala ka sa akin, naniniwala ako sa iyo, ngunit ano ang nangyayari kay Qingqiu? Halatang nakilala kanya ng huli kaysa sa akin, kaya bakit siya nasa harapan ko? Sa pag-iisip nito, galit na galit si Qiu Chenchen. Kagabi, noong kasama niya si Qingqiu sa bahay, kung wala si Su Xiaoxiao, gusto sana ni Qiu Chenchen na sumipa sa pinto at mahuli silang dalawa sa kama. Lalo na nang marinig niyang nakilala siya ni Qingqiu ng huli kaysa sa kanya, lalo siyang nagalit. Natural, gusto niyang tanungin siya sa oras na ito. Chenchen. Gustong hawakan ni Jingzi ang kanyang kamay, ngunit sinampal siya ni Qiu Chenchen. Kung hindi mo ito ipapaliwanag ng malinaw, tatawagan mo akong Miss Qiu mula ngayon. Bagamat malamig ang boses, puno ito ng selos, na nagpapahiwatig na matagumpay pa rin si Jingzi ngayong gabi. Lalo na ang ikinagagalit niya ay kung bakit nasa harap niya si Qingqiu. Sa halip na siya lang ang mayroon noon, ang pagbabagong ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Jingzi. Hindi niya ito itinuro, ngunit ngumiti at sinabing, sa totoo lang, mas nauna ko siyang nakilala kaysa kay Chenchen. Magkakilala na kami mahigit 10 taon na ang nakalilipas, dahil pangatlong kapatid ko na siya. Pangatlong kapatid na babae. Medyo nalito si Qiu Chenchen, at pagkatapos ay muling nagalit. Hayop ka. Kasama mo talaga ang iyong pangatlong kapatid na babae. Natigilan si Jingzi at agad na nagpaliwanag, Chenchen, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ito ang iniisip mo. Anong klaseng? Parang naglalaro ng PG. Hindi ba't iyon ang sinabi ko? Inilibot ni Qiu Chenchen ang kanyang mga mata sa kanya, ngunit ang orihinal na nakakasilaw na liwanag ay bumalik sa kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Jingzi sa kanyang puso. Ngayon ay itinuturing na isang tagumpay. Humakbang siya at binuhat siya. Nang hindi hinintay ang reaksyon ni Qiu Chenchen, inilapit niya ang kanyang bibig sa bibig niya. Makalipas ang mahabang panahon, naghiwalay ang mga labi. Ang leeg at mukha ni Qiu Chenchen ay natatakpan ng nakalalasing na kulay rosas na kulay, ang kanyang paghinga ay mainit, at ang kanyang buong katawan ay marahang nakadikit sa katawan ni Jingzi. Chenchen, nasa 5th level peak pa ba ang estado mo ngayon? Napabuntong hininga si Qiu Chenchen at tumango, oo, pagkatapos mag-practice kasama ka. Na-promote ka na sa 5th level peak pero iba rin ang 5th level peak. Nagsisimula pa lang ako sa realm na ito. Kung gusto kong lumayo pa, natatakot ako na mahirap ito. Gayunpaman, bata pa ako ngayon, kaya hindi ako masyadong nababalisa. Nang sabihin niya ang huling pangungusap, biglang nagpuwersa si Jingzi, dahilan para mapasigaw si Qiu Chenchen.
Matapos sumigaw ay agad niyang tinakpan ng mga kamay ang bibig. Tutal, ito ay sa Tungtian Palace. Natatakot siyang marinig ng mga tao sa sekta ng guro. Paano makipagkilala sa mga tao? Ngumiti si Jingzi at sinabing, nakita ko na ang lugar na ito ay malapit ng mahiwalay sa Tungtian Palace. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa iyo. Ano ang kinakatakutan mo? Umiling si Qiu Chenchen, hindi siya pinaniwalaan. Ngumiti si Jingzi, hindi kita matutulungan mamaya. Kaya nagtanong siya, Chenchen, dahil nakapunta na ako dito minsan, hindi kita matutulungang magsanay. Halika, magsanay. Magsanay. Bumulong si Qiu Chenchen, at pagkatapos ay alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Jingzi kahit na hindi niya ito alam sa una, ang mga pares ng ang malaking kamay na nakaakyat na ay naintindihan na siya. Sumunod, nagkaroon ng malakas na hangin sa Changsheng Mountain. Pagkaraan ng ilang sandali. Sa paanan ng Changsheng Mountain, sa wakas ay naibalik ang kapayapaan ng nakaraan, ang lahat ay tila maayos at maganda. Chapter 529, Break ang Realm Flower, ikalawang update. Nang huminto ang bagyo, mabilis na kinuha ni Jingzi ang kanyang pantalon at bumangon sa kama. Ito ay hindi dahil siya ay isang hamak, ito ay dahil siya ay sinipa ni Qiu Chenchen, at siya ay medyo hindi nasiyahan at sinabing, nagsinungaling ka. Ngumiti si Jingzi at nagsabi, hindi ito ang tamang lugar at oras. Ano pa ang hinihintay mo? Pumili tayo ng magandang lugar na kakaunti ang tao at magsanay ng mabuti. Namula si Qiu Chenchen at inikot ang mga mata sa kanya. Ang hindi pagsasalita ay binibilang-bilang pagsang-ayon. Lumalabas na palaging bumuti si Jingzi sa kalahating oras bago, lalo na sa kalagitnaan ng gabing pakikipaglaban kay Qiu Chenchen ng gabing iyon, na nagpabuti ng estado ni Qiu Chenchen ng mabilis, na hindi walang kabuluhan. Ngunit ngayon, ang labanan ay tumagal lamang ng isang kapat ng isang oras at mabilis na natapos. Paano ito magiging pagsasanay? Kaya naman sinakal siya ni Qiu Chenchen. Matapos isuot ang kanyang damit, nakangiting sinabi ni Jingzi, kung gayon, bakit hindi mo isuot ang iyong mga damit at sabay tayong lumabas? Huwag mong hanapin ang taong iyon na nagngangalang Zhu mamaya. Ngunit si Qiu Chenchen ay hindi gumagalaw, nakahiga sa kama na may maliit na ulo lamang na nakalabas. Halika, pwede kang pumunta mag-isa, hindi ako aalis. Sa itsura nito, parang nahihiya siyang magsuot ng damit sa harapan niya. Ngumiti si Jingzi at sinabing, ano, nahihiya ka pa rin. Namula si Qiu Chenchen at itinaas ang kanyang kilay at sinabing, hindi. Lahat tayo ganito, ano? Ano? Inikot muli ni Qiu Chenchen ang kanyang mga mata sa kanya, huwag kang masyadong mag-isip, nagsasanay lang ako sa iyo mabuti, ikaw ang aking tool sa pagsasanay, huwag kang masyadong mag-isip, kahit papaano. Huwag masyadong mag-isip hanggang sa malaman ko ang lahat. Tila hindi pa rin naniniwala si Qiu Chenchen sa mga bagay ni Qingqiu, ngunit nakumpirma na ni Jingzi ang kanyang posisyon sa kanyang puso. Tungkol naman sa pagsasanay, ang pagsasabi ng kasangkapan ay panlilinlang lamang sa sarili at sa iba. Okay, tutulungan ko si Chenchen sa logistics para mag-practice. Namula si Qiu Chenchen at walang sinabi na itinuturing na pagsang-ayon. By the way, kung gusto mong umidlip, bakit hindi ka bumalik sa kwarto mo? Eto, paano kung makita ako ng lalaking nagngangalang Zhu na umalis at pumasok? Nag-aalalang sabi ni Jingzi. Ang mga babae ay palaging mukhang pagod na pagod pagkatapos mawalan ng maraming tubig at nangangailangan ng mas maraming tulog. Umiling si Qiu Chenchen at sinabing, hindi siya nangangahas. Bagamat ito ay isang lugar na nakaharap sa isang pader, nananatili lang ako dito kapag ako ay nakakulong na nakaharap sa isang pader. Ang iba ay hindi nangangahas. Matapos marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Jingzi. Ang ilan, gusto ko ring talakayin ang hinaharap kasama si Qiu Chenchen. Malapit na kasi ang martial arts tournament, at aalis na naman siya in the near future. Ang mga bagay tungkol kay Qiu Chenchen ay napakakomplikado pa rin. Ngunit hindi alam ni Qiu Chenchen kung ano ang iniisip niya at hindi niya ito pinag-usapan. Marahil ay mayroon siyang sariling ideya na dapat isaalang-alang, kaya hindi nagmamadali si Jingzi at umatras. Dahil ang kwartong ito na nakaharap sa dingding ay matatagpuan sa kalagitnaan ng Changsheng Mountain. Talagang malayo ito sa pangunahing katawan ng Tungtian Palace, at napapalibutan ng mga bangin. Nasa ibaba ang bawal na lugar sa likod ng Tungtian Palace. Sabihin mo kay Qiu Chenchen. Katulad ng dati. Maliban sa kanya, siguro hindi masyadong maraming tao ang pumupunta dito kapag weekdays. Kung ikukumpara sa pagbaba ng bundok sa pamamagitan ng Tungtian Cay, mas mabilis na lumipad pababa mula rito nagkaroon ng ideya si Jingzi noong nakaraang gabi. Nang tumalon siya pababa, nakasalubong niya ang dalawang halimaw mula kay Tungtian. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-isip pa at dumiretso na siya sa Tungtian Cay. Maglakad sa direksyon ng templo. Sinasabing tinutulungan niya si Qiu Chenchen na magsanay ng martial arts, ngunit ang kaharian ni Qiu Chenchen ay 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya, kaya ang talagang nakinabang ay si Jingzi. Hindi ko lang naramdaman. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, nabuhayan ako ng loob at malabo ang pakiramdam ko na parang nakagawa na naman ako ng breakthrough. Same, hindi ko alam kung hanggang saan na. At ang kanyang paningin at tainga ay higit na matalas kaysa dati.
Habang naglalakad, biglang narinig ni Jingzi ang tunog ng labanan na nagmumula sa ibaba ng bundok. Naisip niya noong una na maaaring ang dalawang halimaw mula kay Tung Tian ang nag-level up, ngunit biglang may naisip, at pagkatapos ay nanlamig doon. Matapos mag-isip sandali, tumalon siya at lumipad pababa ng bundok. Dahil minsan na siyang nakapunta rito at ngayon ay araw pa, medyo pamilyar si Jingzi sa tanawin sa ilalim ng bangin. Ayon sa tunog ng labanan, lumipad siya sa pinangyarihan ng insidente sa maikling panahon. Nakatago sa likod ng malaking puno, nakatingin sa malayo. Maganda ang kanyang hula, talagang taga-Muqing siya. Sa oras na ito, hawak niya ang isang mahabang espada sa kanyang kamay, at ang kanyang kulay abong damit ay napunit sa ilang mga lugar, kung ito ay nakalmo ng sangao na bugbog ng isang tao. Lumilipad sa ere ang mahaba niyang buhok na nakatali ng ribbon na medyo magulo. Natural, ang kalaban niya ay ang dalawang halimaw ni Tung Tian, ngunit sa pagkakataong ito ay isang tao lamang ang kumilos, habang ang isa naman ay nanunood ng may interes at hindi nakakalimutang pumalakpak. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay mga master, at si Mu Qingren ay wala pa sa ika-6 na antas, kaya napakahirap na harapin ang isa sa kanila. Ang matandang halimaw ay hindi man lamang nagpapuwersa, ngunit si Mu Qingren ay pagod na at napahiya. Sa katunayan, ang kaharian ni Mu Qingren ay mas mataas kaysa sa kanya, ngunit ang kanyang Qinggang ay hindi maihahambing kay Jingzi ngunit kahit na siya ay nasa simula ng ika-5 antas o nasa tuktok ng ika-5 antas, siya ay talagang pareho sa harap ng master. Sa makatuwid, si Mu Qing, na hindi magaling sa Qinggang, ay malinaw na mas nahirapan kaysa kay Jingzi nang harapin niya ang dalawang halimaw ni Tung Tian. Napabuntong hininga si Jingzi sa kanyang puso, napakatigas ng ulo ng babaeng ito. Ilang beses na niyang pinaalalahanan na ang bundok sa likod ng Tung Tian Cay ay isang bawal na lugar at napakadelikado, ngunit pilit niyang pinapasok. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ang master ng hardin, talagang tamad si Jingzi na alagaan siya. Sa oras na ito, ang matandang halimaw ay lumipad gamit ang isang palad, pinatumba ang espada ni Mu Qingren, at sinamantala ni Mu Qingren ang sitwasyon at umatras ng ilang hakbang. Ikaw ba ang babae mula sa Waxian Pavilion? Tanong ng dalawang halimaw ni Tung Tian matapos nilang ihinto ang kanilang mga kamay. Sinabi ni Mu Qingren, dalawang nakatatanda, ang batang babae ay ang Panginoon ng Waxian Pavilion, si Mu Qingren. Pavilion Master. Nang marinig ito, ang dalawang halimaw mula kay Tung Tian ay hindi nagulat sa pagkakakilanlan ni Mu Qingren bilang Pavilion Master. Sa halip, tumawa sila, isang batang babae na wala pa sa ika-6 na antas ay naging Pavilion Master. Tila ang Waxian Pavilion it ay talagang lumala sa paglipas ng mga taon. Naikuyom ni Mu Qingren ang kanyang mga kamao pagkatapos marinig ito. Ikaw ay naging Pavilion Master, paano ang Qiyu Anji? Tanong ng isa pang kakaibang tao. Ang aking Panginoon ay kasalukuyang naglilinang sa likod ng mga saradong pinto at walang pakialam sa mga gawain ng pavilion, kaya ako ang kumikilos bilang master ng pavilion. Magsanay sa likod ng mga saradong pinto. Ang dalawang halimaw mula kay Tung Tian ay natigilan pagkatapos marinig ito, posible bang hindi pa nararating ni Old Man Kui ang kaharian ng isang master? Nang makitang tumanggo si Mu Qingren, muling nagtawanan ang dalawang halimaw mula kay Tung Tian. Napakataas ng loob ng matandang si Kui noon na ang kanyang kaharian ay 2 antas na mas mataas kaysa sa atin, at minamaliit niya ang ating maliit na sekta, Tung Chang. Sa hindi inaasahan, dekada na ang lumipas at hindi pa siya nakakagawa ng breakthrough. May matinding pangungut siya sa kanyang mga salita. Napangiti si Mu Qingren at sinabing, kung tama ang hula ko, dapat silang dalawa ang nakatatanda sa Tung Tian Twin Monsters na sumikat sa mundo mahigit 10 taon na ang nakararaan. Dapat nilang malaman kung gaano kahirap makapasok sa kaharian ng isang Grandmaster. Bilang karagdagan sa sarili nating mga kondisyon ay nangangailangan din ng pagkakataon. At ang Tung Tian Cay ay matatagpuan sa Changsheng Mountain, at ang Changsheng Mountain ay may maraming kakaibang bulaklak at halaman, na kapakipakinabang sa pagpapabuti ng kaharian. Ang aming Waxian Pavilion ay walang ganitong kalamangan. Ito ay maliwanag na ang pagpapabuti ng master ay mas mabagal. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang naging malamig ang kapaligiran. Ang dalawang halimaw mula kay Tung Tian ay nagtaas ng ulo at nagsalita sa mahinang boses. So, ito ang dahilan kung bakit ka umakyat sa bundok para nakawin ang Apocalyptic Flower. Kabanata 530 Disyembre at buod sa katapusan ng taon. Una sa lahat, salamat sa boss ng Qingjing Yuan para sa tuloy-tuloy na reward, salamat sa boss Yao 1 Yao 2 Yao 3 para sa 100 starting coin reward, at salamat sa boss Da Jiba para sa 500 starting coin reward. Salamat po. Pag-usapan natin ang 600 panimulang coin reward ng boss mamaya. Salamat kay Mr. Dudu Daozai para sa kanyang malaking reward na 1,500 panimulang barya. Salamat kay Mr. Bookworm Reflection in the Water para sa kanyang malaking reward na 2,070 panimulang barya. Salamat sa iyong oras. Malaking reward na 2,300 na panimulang barya mula sa mahaba at maikling boss, salamat sa lahat. Alam ng malalaking tao sa grupo na nag-fencing ako ngayon sa Chonglo. Umiinom ako at hindi matino. Sa wakas ay nagsulat ako ng isa pang kabanata, ngunit hindi ko na kinaya. Natatakot ako na kung magsulat pa ako, mapahiya ako. Kaya nagsulat ako ng buod. Sakto lang. Buod sa pagtatapos ng taon.
Ang aklat na ito ay ang unang aklat ni Chonglo, at si Chonglo ay may mataas na pag-asa para dito, ngunit tulad ng alam ng lahat, ang mga resulta. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.